Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ang dami lang kasi nag-PM sa akin nito. Hindi ko alam yung konteksto, no? Ah, hindi ko alam pero sige, gusto nyong marinig yung ano ko dito, opinion ko dito. So ito kasi, ah, nagkakaroon ng controversy yung kay Gio Ong, no? Ano ba ito? Panoorin mo natin. Baka maano So nakikita daw dito na hinahawakan daw ito ba yung issue yun, doon sa babae, nakikita daw si Gio Ong doon. Ano kaya ni Kulaong to si Gio Ong? Joke lang. So ito yung isa sa mga post na nabasa ko. Sabi ganun dito, ang linaw-linaw ng video tapos hindi ka nagselos. Kung ako yan, nako, ang hot naman kasi. Kahit naman sinong malasing makakalimutan yung asawa, lalaki is lalaki. At least nasa paligid lang yung asawa, walang take out. At first, I thought people are just being paranoid, but after watching countless videos from different angle, I felt really sad. I'm a big fan of their relationship. I've always admired their family, especially the way they live their lives and value family time. And what truly convinced me of their good morality was when they adopted Meng. Kitang-kita how they raised him with so much care, love, and blah 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 blah. Pero for now, kay Gio, I think kailangan pa rin evaluate yung ginawa niya. Kahit okay sila ni Janice, parang may something off pa rin sa nangyari sa LU. Maybe Janice and his son just ignored it and enjoy partying rather than make issue in the public for their reputation. So and to be clear, it's not about cheating on Janice kasi that's their marriage. That's private issue between spouses. That part is none of our business. Real issue for me is yung contradiction between what he's been saying sa vlogs versus how he acted in real life. So, ito yun, yung harap-harapan daw sa na magka-holding hands at saka niyayakap niya. Oo nga naman, ang sagwa naman tingnan. Ano sabi nung ito ba yung asawa? Yung sabi ng asawa, replying to Ray, hi, just to clear something up, we are friends of Ma'am Jenny, the girl in the black dress, and the Ong fam. Ma'am Jenny is the CEO of Hype Club in Manila. She is known for being kind, lively, and always bring good vibes. She is Korean and does not fully understand Tagalog. At that moment, they were simply enjoying the party and DJ booth area, and after ours club was very crowded. She is also a friend of the Ong fam. The way Sir Gio and Ma'am Janice treated Ma'am Jenny was purely playful and friendly. There was no flirting involved. Thank you for understanding. Ako ang take ko dito, paano ko ba ulit ito, pakinggan muna natin to. Kay Gio Ong, 'di ba? Tsaka yung Koreana si Jenny. Sige, para maintindihan natin. Sagutin ko kayo. Ito yung totoo. Ano bang karapatan ko magsalita at mag-comment about dito sa issue na to, no? Una sa lahat, guys, si Jenny ay partner ko sa Club Hype Quezon City. Okay? Koreana na napakagaling makisama. Pag umiinom sa Club Hype, halos lahat ng couch nilalapitan niya, sinasayaw niya, nakikisama siya, na tipong even yung ibang partners namin nga, hindi naiintindihan na nakikisama siya, minsan umiinom siya talaga. And sobrang friendly ng tao na yan, no, si Jenny. And I don't think na may malicious intent or anything. Even ako,
kapag kasama ko yung wife ko, ganyan din siya sa amin, dumidikit, sayaw, even sa wife ko, sinasayaw niya, binubuhat niya. Sobrang friendly ni Jenny, no? And I don't think na gagawa sila ng masama or si Gio ang may intention because una sa lahat, andun yung asawa niya sa harapan. And ako mismo, no, lahat sila, bakit ba kami nasa LU? It's because doon sa Takeover Festival sa La Union, di ba? Nag-produce kami ng isang concert, no? Nandun sila Nick Makino, Heb Abi, sila Glock 9, sila Looney. And kami nila Jenny, syempre, nandun kami. And friend din ni Jenny yung investor, nag-invest din sa Takeover. Ako din, no? Producer din ako, kasama sila Jaire. But ang point ko lang is, si Jenny ay ganun talaga siya. Hindi siya something na may malicious intent, and I think yan may asawa yung tao din, no. Andun nga yung wife ni Gioong sa harapan niyo, 'di ba? Para lang malaman niyo yung character talaga ni Jenny, very friendly. Pumunta kayo sa Club Hype, makikita niyo na ganun talaga siya. Very friendly. Buti tinanggap yung katwiran na very, very friendly. Hindi, ganito kasi, kaya kasi naging controversial to. Actually, ang sarili kong opinion dito, no, kung ako ang tatanungin, walang kwentang issue to eh. Sa totoo lang eh. Kung ako ang tatanungin ha, pero naiintindihan ko din yung mga fans ni Gioong kung bakit nag-react. Ganito kasi, kung ako ang tatanungin, kapag hindi naman pumalag yung asawa, huwag nyo nang masamain. 'Di ba? Asawa nga hindi pumalag eh. Tapos kayo, ano yung mas maano pa kayo kaysa sa asawa? Mas selosa kayo kaysa sa asawa? 'Di ba? Pero iniisip ko din naman, who knows ano, baka mamaya ayaw lang ng iskandalo ng asawa niya doon na in public ayaw nila nag-aaway sila. Baka in private nagpupukpukan na ng kaldero yung dalawa. Pero yung sinabi ko kanina, no, naiintindihan ko din yung mga fans kung bakit ganun mag-react. Katulad nung sinabi dito, no. Kasi minahal nila yung Ong Fam dahil sa values nung vlog nila eh. No? Ayan, no, nakalagay, the real issue for me is contradiction between what he's been saying sa vlogs versus how he acted in real life. Kasi parang siguro na-feel ng mga fans na binitray sila, ano, na akala ko matinutong taong to. Tapos ngayon pagka yung candid na shot na ganyan, ang lala pala. Parang ganun ang dating. 'Di ba? Pero nangyari kasi ito nang nandun din naman yung asawa eh. Kung yung asawa eh wala naman naramdaman na mali doon, yun ang pagkatiwalaan sana natin bilang fans ng Ong Fam. 'Di ba? Kung sila mismo walang naramdaman na mali doon, nga ba walang naramdaman na mali doon? Kasi makikita mo nga naman yung anak dito, ano, parang ano siya, uneasy. Aba nangyayari, parang ang layo nila dun sa ano, no? 'Di ba? Ang layo dun sa likod. Pero ang tanga naman ni Gio kung gagawa ng ganyan sa harapan ng asawa niya, 'di ba? Well, para sa akin, ano, valid din naman yung ano, yung criticism ng ano ng mga fans. Ayoko sabihin na ano 'yon. Ayoko sabihin na walang kwenta. Pero kung ako lang ang tatanungin, hangga't hindi napalag yung asawa, wala na muna tayong pakialam. Yun lang. Para sa akin yun, ha. Ayoko namang sabihing mali din naman yung nararamdaman ng mga fans.
May point din naman yung nag-post kung bakit sila nakaramdam ng ganon. Pero sa akin mas matimbang yung ano yung fact na walang pakialam yung asawa eh. Kung walang pakialam ang asawa, mas magtitiwala ako doon na walang masamang nangyari. Yun lang naman sa akin. Ngayon, kung nakikita na natin na may friction na yung mag-asawa dahil doon sa nangyaring ganon. Kasi parang pinangungunahan mo na yung asawa nito doon sa unang part Ang linaw-linaw ng video tapos hindi ka nagselos. Ano bang pakialam mo kung hindi siya magselos? 'Di ba? But affected ka. Kahit ano naman mangyari, kahit anong gawin ng mga yan, hindi ka naman part ng buhay nila Part ka ng buhay nila dahil nanonood ka. Pero yung napanood mo kasi may involved ng personal decision yun At yun ay hindi naman nila vlog na kung saan pwede nyong panghimasukan as a fan. 'Di ba? Yun ay hindi intention yun na isa publiko sa pagkakaintindi ko. Kasi nakunan lang siya ng video na ng parang candid 'Di ba? Basta sa akin, basta walang issue ang asawa, sa akin walang mali. Until mapakinggan na natin na nagpaparinig na yung asawa sa sa social media doon. 'Di ba? Doon ako sa part na 'yon. Pero pa rin kayo mag-isip. Anyway, freedom nyo din naman 'yon. Kasi nga naman na-publish na ito sa sa public Although na sinabi kong hindi siya intention na ilagay sa public dahil yung pagvi-video na yun parang nahagip siya. 'Di ba? Bahala kayo. Basta yun ako. Basta hindi issue sa asawa, hindi issue sa akin. Next. Gulo, no? Next, ito naman ito daw yung inciting to sedition daw dito sa Flip Top. Panoorin nga natin. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan. Tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. May nag-comment ditong abogado. Kinonfirm niya na inciting to sedition daw to. Sabi nung abogado na napanood ko. Well, ayoko i-label ang sarili ko doon dahil abogado yung nagsalita Mas alam niya yun kaysa sa akin Pero ganito ko kasi tinitingnan For example, ang pagpatay ay labag sa batas. Tama? Kahit sino alam naman yan kahit sa batas ng Diyos, bawal yun Pero pag ang pagpatay ay ginawa sa sa pelikula, hindi naman bawal yun. Kung kailangan ng eksena yung, for example, gagawin natin yung biography film ni Rizal. 'Di ba? 'Di ba meron doon time na pinahiring squad siya. Kailangan mo talaga ipakita 'yun Hindi ka pwede mag-invento ng history. Yung pagpatay na nangyari yun ay sa movie yun. Yun ang tingin ko dito Ito ay nangyari lang naman sa Flip Top. 'Di ba? Hindi naman ito yung talagang intention na na manawagan talaga sa mga tao. Well, depende sa yun kasi ang pagtanggap ko dito Pero hindi ko rin naman mapipigilan na yung iba dibdibin itong sinabi niya. 'Di ba? Kasi kanya-kanya nga tayo ng opinion Baka mamaya kasi kaya naging issue to katulad doon kay John B. Cremulya Si John B. Cremulya ba yung nagsalita na na inciting to sedition daw? Siguro yun ang
tanggap niya dito. Pero ako kasi ano eh, nasa, ang flip top kasi entertainment ito eh. Di ba may mga sinasabi dyan na, katulad nun, bakla daw si Abra, magaling daw sumipsip ng, di ba, totoo ba yun? Hindi naman totoo yun eh. Insultuhan kasi yun eh. Di ba? Pati si Ann Mateo nga nadamay diyan, di ba? Yung laban ni Sinyo at ni Shea ba yon dati? Pero alam naman natin na yun ay ano lang, insultuhan lang. Parang ito yung nakikita ko dito. Pero bagamat ganun ano, hindi natin makokontrol kasi yung iisipan ng tao pagka na ano to eh, na napanood to eh. Pwede kasi naman may magseryoso talaga. 'Di ba? Eh ganun din naman sa pelikula eh. Pwede may mga nagsiseryoso nga sa pelikula eh. Ano yung mga movies na ano na talagang alam mo yung Star Wars? 'Di ba Star Wars yung yan si Darth Vader? Nagkaroon nga ng religion na ganyan eh dahil sa movie na Star Wars eh. 'Di ba? May nagtuturo na rin ng martial arts gamit ang lightsaber. Pero alam naman natin yung Star Wars ay fictional lang naman. Depende sa ano, pero kung akong tatanungin, part ng act lang 'yan eh. Yung mga ganyan. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Yun lang. Marami, hindi lang naman yan ang ano eh. Hindi lang, lalo na yung mga pinagsasabi nila aklas nung dati, di ba? Yung mga brutal nung mga una. Meron pang mga gagahasain yung ganito, etc. Di ba? Yung mga panahon nila batas, mas malulupit pa nun eh. Siguro nagkataon lang na nag-viral ito kaya naging issue. Pero nga dyan, ano, pati yata religion, di ba? Binabanatan. Anyway, basta yun ako, no? Yun ako. Hindi, hindi, sa akin hindi. Kung sa opinion ng lawyer, eh, ano yan, inciting, nakalimutan ko na kung sino lawyer yun. Oh, next, next, ito, Kulaong International daw ito eh. Yung sa Boracay. Bibigyan ng pera. Tapos isusoli na yung pera. 100K sa ano, sa 100K tapos bibigyan ng 200. Kulaong na kulaong eh, no? Well, yan ang reality na social media eh. Bagamat hindi naman lahat ganyan, ano? May mga totoo naman, pero hindi mo maiiwasan kasi talaga na may ganyan talagang, ano, actually sa ibang bansa, ang dami na na-expose na ganyan eh. Lalo na yung mga rapper, di ba? At nasira yung karir nila. Ito pwedeng ikasira ng karir ito na YouTuber. Kung YouTuber man yan, ano, si Master Sanker. Tingnan nga natin yung ano niya. Yung fake content, hindi na bago yan eh. Master Sanker. Meron siyang 5.5 million na ano. To be fair, wala pa namang nambabash sa kanya. May nambabash ba sa kanya? Wala ba nambabash? Wala. Diba? Wala eh. May mga tao talaga na ganyan ng ano eh.
Ganyan ang tingin sa social media eh, yung entertainment lang. Tapos isasole. Kulaong eh, no? For the content only. May masama ba doon? Oh, meron eh. Niloloko mo yung mga nanonood sa'yo eh, no? Hindi, pwede niya naman i-deklara na for entertainment yung content niya. Katumbas ito ng mga fake ghost hunters na dinidebunk ko eh. No? Anyway, sa akin ano yun, foul yun, man. Niloloko mo yung mga viewers mo nun eh. Kulaong na kulaong yung dating international kulaong. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.